kasalukuyan po ay sinasagawa yung phase 1 ng naturang proyekto. Ito po ay isang joint undertaking ng Oriental Mindoro Electric Cooperative at saka ng Municipal Government of San Teodoro. Sa katunayan po ay ito po ay pinanduhan ng isang loan mula sa Development Bank of the Philippines at yun pong 90% ng finances dito, ito po ay loan ng Ormeco at yung ating counterpart ng municipal government, ito po sabing 10%. Ito po yung mga kalsada na ginawa papunta po doon sa lugar kung saan ay nanduroon, may ginawang mga struktura para po sa nasabing proyekto. At sa kasalukuyan din po ay ayon sa ulat ay meron ng 30% accomplishment, yung phase 1 ng nasabing hydro project. Ito po ay 2.1 megawatts at yun naman pong phase 2, ito po yung tinatawag nilang upper well. Ito naman ay may kabuuang 3 megawatts at sa kasalukuyan po ay ito po ay na-publish na and hopefully by October or November may isagawa yung bidding para po sa phase 2 ng nasabing proyekto. Anya pa, sa ilalim ng EPIRA o Electric Power Industry Reform Act, nagtayo sila ng korporasyon, ang Linaw Kawayan Mini Hydropower Corporation, kung saan hindi lamang sila at ang Ormeco ang may kinatawan, kundi maging ang mga katutubo rin na naninirahan sa lugar, partikular ang mga Iraya Mangyan. Bahagi rin ng benepisyong ibibigay sa mga katutubo dito ang 1% kita ng hydropower plant sa oras na maging operational na ito. Yung ating under IPRALO naman, ang Indigenous People Rights Act, ay ang ating mga Iraya Mangyan o Indigenous People doon sa lugar. Ito yung mga immediate occupants doon po sa lugar kung saan ay nandun yung ating project. Sila po ay magkakaroon ng 1% na kita doon po sa kabuuang kita ng ating nasabing proyekto. Kaya po ito po ay nangangahulugan. Ito po ay mag-accumulate kung saan ito po ay pwede nang magamit sa iba't ibang programa pang-infrastruktura, social at po iba't ibang programa para po sa ating mga indigenous people. At tungkol po naman sa kanilang mga benepisyo dito, sila rin po ay kapartner natin sa reforestation ng nasabing watershed kung saan sila po ay bibigyan ng kaukol ng kita sa nasabing pagawain. At sila rin po ay sila sa ngayon, sila po yung priority sa lahat ng pagawain sa lugar kung saan yung nangangailangan po ng mga labor at iba pa po mga pangangailangan. Ang mga tao po natin sa barangay, lalo na po yung ating mga minorities, sila po ang prioridad pag kumukuha po ng mga workers. Samantala, sa kasalukuyan, nasa 30% na umano ang natatapos sa konstruksyon ng Lower Cascade ng hydropower plant kung saan magbibigay ito ng karagdagang 2.1 megawatts na supply ng kuryente sa lalawigan. Samantala, kasabay ng mahigpit na kampanya ng pamahalaan, partikular ng Department of Environment and Natural Resources laban sa iligal na pamumutol ng kahoy, kung saan tuloy-tuloy ang operasyon ng mga ahensya ng DENR laban sa mga illegal loggers. Sinabi ni San Teodoro Municipal Mayor Apollo Ferraren na sa kanilang bayan ay nasa 70 hanggang 75% na ang napipigil nila sa illegal logging. Dito po sa bayan ng San Teodoro ay halos 19 to 95% na atin ang napigil o nakatil ang illegal logging. Subalit sa kasalukuyan ay meron pa rin po ilan-ilan. Sa katunayan ng isang linggo, nagkaroon po ng may nahuli po rito yung ating DNR at ang ating pamahalang bayan ay from time to time ay may nahuhuling mga illegal o hot logs at may nakukumpis ka rin mga chainsaw na ginagamit at nakakasuhan iba't ibang mga tao tungkol dito. Subalit, alam mo naman, kalimitan, kapag nagkakaroon ng hulihan tulad nito ay wala naman nagkiklaim ng mga tao kung kanino yung nasabing mga illegal logs. Kaya po kalimitan ay hindi nagpo-prosper yung kaso. Ang nangyayari lamang, nakukumpis ka natin yung kanilang mga illegal logs at ang kalimitan po, ito ay nagagamit sa iba't ibang pagawain ng pamahalang bayan tulad sa mga silid-aralan at iba po pong pagawain ng municipal government. At yung iba naman, kapag ang nakahuli ay mga tauhan ng DNR, ay of course ito po ay dinadala sa Sentro Calapan o kaya sa Pedro Calapan kung saan ang disposition po nito ay nasa kanila ng poder.
Dahilan sa ang naturang bayan ay napapalibutan ng kabundukan, bukod sa ilegal na pamumutol ng kahoy. Ayon kay Mayor Paul, mahigpit rin nilang tinututulan ang malawakang pag-uuling sa lugar. At tungkol naman po sa pag-uuling, meron po dito nag-uuling, so ito po ay for domestic consumption, natin po pinapayagan na ito po ay maging malawakan. Sa kasalukuyan po, hindi natin naman po pwedeng pigilan yung may-ari ng mga tituladong lupain na sila po ay pumutol ng maliliit na puno sa kanilang at gawing uling. Sapagkat ito po ay isa sa kanilang karapatan na sabihin lamang kasi nila ito ay pansarili nilang paggamit. Kaya po, pero sa kasalukuyan ay atin pong ina-assure na wala pong malawakang pag-uuling dito po sa bayan ng San Teodoro, lalo na po kung ang mga kahoy ay manggagaling sa mga public land dito sa ating lugar. Sa huli, siniguro ng naturang alkalde na ang pangangalaga sa kanilang mga kabundukan ang isa sa mga prioridad nila, lalo pat nakatakda silang magtayo ng Mindoro Heritage Museum sa Sitio Arigoy, Barangay Kalangatan. Susunod, Governor Umali nagbigay ng reaksyon sa umiinit na isyu ng weteng sangkot ang ilang gobernador. Yan at iba pa ang mga balita sa aming pagbabalik. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemart, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets,